Mahugugang usapin na may magsasampa ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa taon na ito. At hindi pa man ay mabilis na mabilis dito na pumapalag itong kanyang mga alyado. At pakinggan nyo rito yung pahayag ng isang congressman. Alam naman natin na BBM supporter ito. Itong si Congressman Sia Alonto Adyong ng Lanao del Sur. Ito yung kanyang pagkasabi. Hindi dapat gawing political tool ang impeachment. Ang impeachment ay hindi isang taktika sa politika. Ito yung sabi niya rito. Kundi isang seryoso at sagradong mekanismo na dapat gamitin lamang kung may malinaw at mapatunayan lamang ng paglabag. Ibig sabihin nililiwanag niya kaagad dito na si Pangulong Bongbong Marcos ay imposible dahil wala naman maliwanag na nilabag ito. At pero bago yan, ibalik natin sa kanila itong sinasabi niyang ito na huwag gamitin sa politika. Ano ba itong bagay na ginawa nila? Kay Vice President Sara Duterte, itong isinampan nilang impeachment na ito. Hindi ba puno-puno ito ng pamumulitika? At para lamang sa kanilang mga hangarin o sa kanilang mga sariling interest kaya nila ito ginawa. Dahil nga sa mga bagay na yan, ay talagang nakita natin na hindi sila nagtagumpay. Dahil nga sa mga nakadududang bagay na ginawa nila para lang ma-impeach ang pangalawang pangulo. At ano pa itong mga sabi pa niya rito? Napakaganda. Ito raw isang sagradong mekanismo at hindi dapat ginagamit sa mga walang kasiguraduhan na mga paglabag. Walang mapapatunayang paglabag. Yun na nga. Bakit alam niya pala ang lalim at kahulugan nito at pagiging sagrado ng isang impeachment. Bakit ganun yung ginawa nila kay Vice President Sara Duterte? Natang lahat ng bagay na katulad ng binanggit ko nga ay isang uri ng pamumulitika. At ano nga yung sinabi rito ng Supreme Court ng desisyonan nito? Mag-impeachment tayo pero hindi lamang doon sa kalaban sa politika. Ito, maliwanag na tumutukoy dito at kumukontra sa sinasabi ng kaalyadong ito ni Pangulong Bongbong Marcos o kaalyado ng administrasyong ito. Na hindi raw dapat ginagamit sa pamulitika. Ganun yung ginawa nila. Ngayon, sa kanila gagawin at maugo nga ito, ganito ang nagiging pangatwira na nila. At na talagang kung titingnan, talagang nasa matwid sila. Samantalang alam nila ito, gano'n naman yung ginawa nila na paglabag rito. Gano'n pala ito kasagrado sa paningin nila. Ibig sabihin ito, ang gusto nila, sila lang ang magsasagawa ng impeachment para sa kalaban nila. Pero kung sila ang gagawa, hindi pwede yun. Sapagkat tututulan nila sa magitan ng pag-akusa na ginagamit lamang sa pamulitika. Yun yung sinasabi natin dito ng mga kababawan ng mga taong ito. Kaya nga, mabuti na lamang at hindi nga sila nagtagumpay. Kumbaga pumanig ang pagkakataon at hindi pinahintulot ng Panginoon. At isip-isipin mo ang naging desisyon ng Supreme Court sa impeachment night ng Vice President Sara Duterte na minikos-mikos nila dyan sa Kongreso. Unanimous decision, 15 Supreme Court Justice pumabor lahat para sa pagbasurang sa impeachment na ito na ginawa nila dyan sa Kongreso. Ito yung ating mga katunayan sa mga ginagawa nilang ito na talagang sila ang talagang naunang gumawa ng pamumulitika at ginamit ang impeachment para sa kanilang mga sariling interes. Ngayong nabigo sila at hindi nangyaring gusto nila, ganito ngayon nakikita na nilang kahalagahan at pagiging sagrado ng isang impeachment. At kaya ito ngayon nagiging pananggan nila sa natutunugan nila at naririnig na mag-ahay ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa taon na ito. Paano hindi sila dito papalag at hindi kaagad sila maaalarma? Batid naman nila na ito talaga yung totoong mayroong nilabag. Na pinipilit kaagad nila ngayon sanggahin sa pamamagitan ng mga ganitong mga pahayag katulad ng sinabi ng ito ni Congressman Alonto Adyong na walang paglabag parang yung gusto niyang palitawin. Bakit tahain? Wala namang paglabag. Hindi ba? Pero kaya sila rito sumasangga ng maagap at kumbagay nagpapayo, wala pa namang ulan. Nakikwento pa lang,
na dumidilim yung langit, ay pwede pa yung mabasag. Sumasangga na kaagad sila. Kasi nga, alam nila na may katotohanan yung grounds na posibleng gamitin. O yun na nga yung mismong ipinapaabot ng mga maghahain nito laban sa presidente o kay Pangulong Bongbong Marcos na itong pinirmahan niyang mga GAA sa loob ng 3 taon o 4 itong 2026 mula 2023, 2024, 2025 at 2026 ay katotohanan nito dahil iyon yung pinag-ugatan ng napakaraming nakawan ng mga flood control, mga infra projects na talagang pinagdudugas lamang. At ngayon, kaya ito magiging grounds ng isang impeachment, isang uri to ng betrayal of public trust ang ginawa niyang ito. Dahil tinutolerate niya ang bilyong-bilyong mga insertion na naroon sa kanyang pinipirmahan taon-taon. O ngayon, kung ikaw yung kaalyado dito, natural, magsasangga ka na malayo pa man. At tingnan natin kung ano talaga yung mangyayari sa mga usapin na ito. At gusto ko lang ipaabot na unfair talaga yung ginagawa nila. Pag sa kanila pwede, pag sa kalaban nila ay hindi pwede. Pag yung kalaban nilang maghahain ay talagang tututulan nila. Samantalang kung sila naman bindalo na ang ginagawa nila. Mangyari lamang yung gusto nila. Mga kabayan, mga Kapinas ko.